off o silent ang mga cellphone para hindi tayo abala sa ating pagsamba at pagpupuli. Bilang paghahanda ang ating pong pagbasahin ang nag-aral ng pamilya sa araw na ito. Isama po natin sila sa ating mga panalangin. Para sa kaarawan, kay Lord, Miguel Oliveros, Johnny Manansiete, Sister Mary Matarapon, Martin Liwati, Sister Rika Kumanton, Sister Jack Anugo, Samantha Nicole Bonda, Nenia Capilo, Reverend May Capilo, Wilfred Rapan, Mary Rotono, Jeremy Dino, Nesca Valeriano. Para po sa mga pasasalamat nila Adupol family, Marinela Adupol, Nancy and John family, Bernardo and Madamba family, sa Onyas family, Torres and Delacito family, Sister Sherna Panugal sa Morana, Sharon Eliwa, Grace Aguilera and family, Sister Rika C. Manson, Kelvin Chen, Joey Southman, Martin Martin, Michael Josina, Sister Corazon Raboy and family, Sister Jessie Piñas and family, Sister Jessie Culebro and family, Sister Elani Oliveros, Sister Nancy Malamba and family, Sister Deborah Martin, Sister Janet Arapu, Jeremia Rambo and family. Para po sa mga lumaon, Jesus Velasco Jr., Eduardo Lorenzo Ines, Roberta Bruno, Gertrudes Marquez, Juliana Sabon Bruno, Ivy Joyce Butulan, Baby Joyce Butulan, Felipe Ramolo, Donata Pangli, Eusebio Marquez, Juan Rodriguez, Zenaida Magamba, Benjamin Magamba, Federico Pastor, Francisco Bernardo, Tomilo Bernardo Jr., Cesario Lazaro, Genaro Sacoles Sr., Lau Waitong, Remigio Sacoles, Conchita Fernandez, Lourdes Cagelonia, Corazon Banaag, Alberto Ordinario, Felix Panugao, Erlinda Panugao, Damaso Reyes, Fernando Banama, Lauro Herbias, Anthony Herbias, Antonio Blas Pawan, Angel Calderon, Marciana Bagawisan, Felix Bagawisan, Carlina Bagawisan, Rachel Correa, Christina Bartolome, Santos Bartolome, Freddy Vargas, Maria Vargas, Daniel Pino, Robert Vargas, Jeffrey Vargas, Rodrigo Lorenzo, Alfred Babino, Domingo Bayan, Lina Bayan, Lalay Magno, Aliso Magno, Casanero Magno, Bunyan Nicole, Marina Padre, Rosemary Magno, Pedro Raboy, Rosalina Raboy, Anthony Raboy, Jose Pinay Sr., Roxy Sandro, H. Carl Antema, Mark Pupilo, Pedro Pupilo, Juliana Pupilo, Otonato Pupilo, Jaime Salutan, Kate Alotan, Juan Alan. Pinagdiriwang po natin ngayon ang ika-25 na linggo sa karaniwang panahon. Sabi na po may kapwan, ako ang isang kaligtasan ng hirang ko ng bayan. Nutugol ko sa dasal sa pagiging sa kaawan. Ang ating misa ay pinamumunuan ni Reverendo Father K. Francis Sanders, S.B.D. Magsitayo po ang lahat at samahan natin ang puro sa pagbungad ng mga.
Pagsimba ng panalangin kay Father John na Maria Langas, kay Virgin, Gayon Rani, President ng Itaw, Dulce Juan. And we will also for the healing of Kim Sam, Rose Cancer, Asuncion, Bernadette, Rafael, Doris, Rosemary. Let us glorify the sa ngalan ng Ama, sa Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin ng lahat. At sumayin. Pagpatid sa Ebanghelyo, pinupuri ang tiwaling katiwala, hindi dahil sa kanyang pagsisinungaling, kundi sa kanyang kasaliluhan, humanap ng paraan. Huwag naman tayo mabulag sa mga makabundong gawain. Sikapin natin gamitin ang dulong na kaloob ng Diyos para sa makalangit na pamumuhay upang bilang sa bayanan, tunay natin makamit ang kapayapaan. Mga kapatid, pinipon tayo bilang halim ng mga ng Diyos, kaya ganoon tayo sa maway Panginoon na pagpapatawad ng mundo. Inamin ko sa mga Panginoon. Kasi inyong mga kapatid, nalubha ako ng kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinanahon ko sa mahal na Birhen Maria at sa lahat ng mga anghel at mga banal sa inyo, mga kapatid, na ako'y pinanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawa tayo ng mga Panginoon Diyos, matawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
utos mo ay mawi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkalubong sa pagkalima namin sa mga ito, kami pagginapati mong sumapit sa buhay na walang katapusan. Sa pamamagitan ng Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsuko po ang lahat para sa pagpapakaya ng salita ng Diyos. Unang pagbasa. Kumapot hanggang langit ang panagboy ng mga taong hamak at inahin. Kaya pinitaw ito ng Diyos para sa mga mapagsamantala. Hindi ko na malipatatawad ang masamantalang gawin. Pagbasa mula sa aklat ng Propeta Amos. Pakinggan ninyo ito. Kayong sumisikil sa nangangailangan at kayong umaapoy sa mga lupa. Ang sabi ninyo sa inyong sarili, init na kami matapos ang mga araw ng pamamahala. Hindi tuloy namin may pagbibig ang aming mga inani. Kailan ba matatapos ang araw ng pamamahala para mailako namin ang mga trigo? Tataasan namin ang halaga. Gagamit kami ng malintakalan at dadayain namin sa timbang ang mga mamimili. Sa halaga ng isang palos na sandalyas, aming ibilhin bilang alipin ang taong luha. Pati tolyapis ng trigo ay ipagbibili namin sa mataas na halaga. Sumumpa ang Panginoon, ang Diyos ng Israel. Hindi ko lang may pagtatawad ang masasama nilang gawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Purihin ang buong Diyos na sa dukhay nagtatampo. Purihin ang buong Diyos na sa dukhay nagtatampo. Ang buoy purihin. Dapat na magpuri ang mga alipin. Ang ngalan ng poon ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papurihan. Magmula ngayon, magpakailanman. Tubong. Purihin ang Diyos sa dukhay nagtatampo. Siya ay nakahari sa lahat ng bansa. Lampas pa sa langit ang pagkadakila. Walang makakatulad ang Panginoong Diyos na sa kalangitan doon nalululog, buhat sa itaas, siya'y tumutunghay. Ang lupa at langit, kanyang minamasdan. Tubo. Muli ang buong Diyos sa sabukhay nagtatampo. Mula sa labok ang mga mahirap, sapagkat lugari ay itinataas. Sa mga prinsipe ay isinasama, nagiging prinsipe ang mga limboy na tubo. Purihin ang buong Diyos na sa dukhay nagtatampo. Ikalawang pagbasa. Sinabayuhan ni San Pablo ang mga sumasampalataya, kaya ay ang kanilang madalangin kay Jesucristo, ang tagapamagitan ng sangkatauhan at ng Diyos. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal ko, una sa lahat, ipinakikiusap ko paabutin ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan, panalangin, pamanhid at pasasalamat para sa lahat ng tao. Gayon din ang gawin ninyo para sa mga hari at mga may kapangyarihan upang makapamuhay tayo ng tahimik at payapa, marangal at may kabanalan. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas na ang ibig ay maligtas ang lahat ng tao at makaalam ng katotohanan. Sapagkat isa ang Diyos at isa ang tagapamagitan
ako'y hirang na marangaral, apostol at tagapagturo ng pananampalataya at ng katotohanan ito sa mga konsil. Katotohanan ang sinasabi ko, hindi ako nagsisinungaling. Ibig ko ang mga lalaki sa lahat ng bakoy, panalangin ng malinis na kalooban. Walang hinanakit o galit sa kapatid. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo mo ang lahat para sa banal na Ebanghelyo. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, may isang mayaman na may isang katiwala. Isinumbong sa kanya na inulustay ito ang kanyang hari-harian. Kaya ipinatawag niya at tinanong, ano ba ito naririnig ko tungkol sa iyo? Isulit mo sa akin ng buo ang pagkasiwa mo sa aking hari-harian, pagkat mula ngayon ay hindi na ikaw ang katiwala ko. Nawika ng katiwala sa sarili. Aalisin ako ng aking Panginoon sa pangangasiwa. Ano ang gagawin ko? Hindi ko kaya magbungkal ng lupa. Nahiya naman akong magpalimos. Alam ko na ang aking gagawin. Maalis na ako sa pangangasiwa. May tatanggap din sa akin sa kanilang tahanan. Isa-isa niya ngayong tinawag ang mga may utang sa kanyang Panginoon. Tinanong niya ang una, gaano ang utang mo sa aking Panginoon? Sumagot ito, saan ba ang papayang langis ko? Ito ang kasulatan ng iyong pagkapautang. Dali, maupo ka, gawin mong 50, sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa, ikaw, gaano ang utang mo? Sumagot ito, 100 kabatrigo po. Ito ang kasulatan ng iyong pagkakautang, wika niya. Isulat mo, 80. Pinuri ng Panginoon ang magkarayang katiwala dahil sa katilinuhan ipinamalas ito, sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos. At nagpatuloy si Jesus ng pagsasalita, kaya sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo sa pakipagkaibigan ang kayamanan ng sanlibutan ito. Maubos man ito'y may tatanggap naman sa inyo sa tahanan walang hanggan. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malalaking bagay. Ang magdaraya sa maliit na bagay ay magdaraya rin sa malaking bagay. Kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa mga kayamanan ng sanlibutan ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapuputan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hamakin ang ikalawa. Hindi mo mapaglilingkuran ng sabay ang Diyos at
ang kayamanan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Pagpupupo ang lahat para sa amin. Yung tema ng ating pagbasa ay yung paghahanda para sa kinabukasan. Yung kinabukasan, hindi lamang sa libutan. Ibig sabihin, bilang binyagan, dapat ihanda din natin ang buhay para makikita natin ang buhay na walang hanggan. Basta, nahanda kayo, may mga SSS, may pag-ibig, dito walang pag-ibig, may pag-ibig, no? May mga insurance, no? Para pag nag-forgot na, pag tumanda na, masecure mo yung buhay mo. Tama naman. Pero ang punto sa Ebanghelyo, bilang Kristyano, binyagan, ibang pagkahanda to. Na dapat pala, paghandaan natin na makamtan natin ang buhay na walang hanggan. So yung tema ng paghahanda para makamit ang langit, ang buhay na walang hanggan. Dito nga, ibigay ng Panginoon ang isang parabola. Isang mayaman, kasi yung mga mayaman doon, marami silang mga property. Naghahay siya ng isang katiwala. Ngayon, may nagsumbong sa mayaman. May nagsumbong doon kay Torpo. Doon may nagkayamanan, sinumbong niya. So, tinawag siya. Sabi ng may-ari, ng mayaman, ano ba itong narinig mo tungkol sa iyo? Pero kalawin pa. Ganon. Ano ba? Ano ba ito? No? Isolin mo sa akin ngayon ang buong pangangasiwa sa aking ari-arian, pagkat mula ngayon ay hindi na daw ang katiwala. So, binigyan siya ng chance. Isolin mo ngayon, lahat ng mga property ko, account mo yan, ibigay mo sa akin, dahil hindi na kita yung katiwala. Okay? So ngayon, ito ang nasabi niya, nawitan niya sa sarili. Alisin ako sa aking Panginoon sa pangangasiwa. Paano ito? Wala na akong contract nito. Ang sabi niya, anong gagawin ko ngayon? So, sinisip niya, wala na siyang trabaho. Diba? Sabi niya, nahiya naman daw siya na magbungka ng lupa. Nahiya naman siya mag-limos. So, ngayon, iniisip na, pag nawala na siya ng trabaho, dapat may tatanggap sa akin. So, ang ginawa niya, tinatawag yung mga may utang, diba? Sabi niya, gano'ng utang mo sa Panginoon? So, sanda ka pa yung langis mo? At sabi niya, sulan mo lang yan. Kasi, 50% ang may congressman. Pero, sulan mo lang. Ikaw naman, sabi dito, yung utang mo, sandaan ka ba po ng trigo? Sabi niya, isulat mo lang yan. Kasi 10% ulit yung sinunod. Sulat mo lang yan. Sa anong tingin nyo, ano ba sa tingin nyo? Bakit pinigyan ng pabor yung may utang na na? Ano ba sa tingin? Para, nag-utang na loob, di ba? Kasi imagine, 100 kaya, 50 na lang. Sa 100, 80 na lang. So, ang purpose niya, pag maalis man siya sa katilang katiwala, may tatanggap sa kanya. Yan ang purpose na pagbasa. Of course, hindi pa magkakada. So, sabi na dito na, pero alam nyo, sabi dito sa pagbasa, binori ng Panginoon. Ibig sabihin ng may-ari, kaya natin, parabola lang ito. May message kasi ito. Parabola. Binori ng Panginoon ang mandarayang katiwala. Diba? Binori siya kasi magaling. Sinamit niya yung talent niya. I-secure niya yung pinabukasan niya. Pinori ng pandarayang katiwala dahil sa katalinuhan hindi na malas ito. Ibig sabihin na sa isang ng Panginoon, sapagkat ang mga makasalimutan ay mas mahusay. No? Sana gagamitin natin yung talent natin para kay Lord, hindi lang para sa sarili. So again, ang purpose dito, sinecure niya yung kanyang kinabukasan. Actually, may another interpretation. Actually, sabi natin Panginoon Kasalan, actually, hindi siya ng kaya. Ang sinasacrifice niya, ang kanyang komisyon ang para sa kanya. May 50% siya doon, pero hala, ayaw ko lang yung amo ko yun sa akin, hindi ko na lang sa'yo. 50% sa amo ko yung 50%, hindi ko na lang sa'yo. Ako yung komisyon niya,
sinasacrifice na para makipagkaibigan. So pag nawala na siya ng trabaho, may utang na loob siya, ito na lang sa akin. Kasi magaling ka, ito pa naman yung trabaho, tanggalin kita. Kasi imagine, ang utang ng awa mo, pero talagang sinabi mo, yung para sa iyo, sinurrender mo. Pero ang punto dito, again, narinig, yung pagsisecure, pagkahanda sa kinabukasan. Hindi handa niya. Diba? Bilang mga OFW, kayo naghanda. Ngayon, natapos na yung anak ko, pati yung kapitbahay ko, pinakanan ko na. Ayun, mga dalawang contract na lang para sa akin na. After dalawang contract, uuwi na. Diba, nag-prepare din kayo? Hindi naman na, kasi po, napatapos na, wala ka naman na ipon. So, nag-prepare tayo. Diba? Pakahapon, Friday, bubukas at mag-prepare tayo. Prepare. Important yung preparation. So, ito ang sabi dito sa Ebanghelyo, ihanda natin yung ating kinabukasan, yung buhay na wala na. So, paano pagkata? Number one, dito sa unang pagbasa, yung prayer. Every day, magdadasal tayo. Sabi ni Pablo ng Timothy, pinakamahal ko una sa lahat, ipinakiusap ko paabutin niyo sa Diyos ang inyong kailangan, panalangin, pamanig at pasalamat para sa lahat. Hindi lang sa sarili. Kayo din ang gawin niyo para sa hari at mga may kapangyarihan upang makapabuhay tayo tahimik at payapa, marangal at may kapananan. Okay? So ang pagdalangin, that's one way, isang pamamaraan sa ating paghahanda. Dahil sa ating panalangin, we pray that the Lord's your kingdom come, your will be done, na maghahalik siya, na sa ating panalangin, tayong umasa sa buhay na wala hanggan. It's one way na maghanda ay prayer. Pero yung prayer, na hindi lamang sa sarili, but prayer, pati yung mga leader na ipagdasal natin na maging sincere sila, maging tapat sila sa kanila tungkulin. Yung prayer. At pangalawa, gamitin natin yung talent natin. Bibigyan nila ng talent, gamitin mo para sa pagpalaganap ka ng kanyang kaharian. Tulad ng itong katiwala, may talent, pero yung talent niya, ginamit lang sa masama. Sabi ni Lord, gamitin mo yung talent mo para sa pagpapalaganap ng mabuting balita. At yun ang pamaraan natin, pamamaraan, para meron ma-secure natin ang buhay na wala hanggan. Lahat tayo may talent. Diba? Gamitin mo yan. Hindi lang sa sarili mo. Gamitin mo para makamingkod sa kapwa, sa community, sa Panginoon. Yun ang talent. At another also, para makasecure tayo sa buhay na walang hanggan, dapat ang loyalty natin sa Panginoon lamang. Ang loyalty, di ba? Wala makapabili ko ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuntan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Pabili ko rin ng tapat ang isa at hahamagin ang ikalawa. Hindi ninyo mapabili ko rin ng sabay ang Diyos at ang kayamanan. So, para ma-secure natin ang buhay na walang hanggan, maging tapat tayo, loyal tayo sa Panginoon. Paano maging tapat sa Panginoon? I-express natin, maging tapat sa trabaho, naging tapat sa trabaho, naging tapat sa trabaho, naging tapat sa pamilya, naging tapat na kayo, naging tapat ka sa community, naging tapat na kayo. So, ang katapatan, ito rin ang pamamaraan na ihanda natin para sa ating kinabukasan. Na ipinakita dito sa Ebanghelyo na ang ating loyalty na nagtunay na paghahanda ay hindi lamang dito sa sanlibutan. Hindi ba naghahanda maraming pera, di ba? Sa mga pagkakot, sa mga pamamaraan, pero sa sanlibutan. Pero may buhay na walang hanggan. Yun ang paghandaan. Yung baka sa sobrang ma-secure yung kanilang old age, pag nag-retire ka, gusto mag-secure, maraming pinasukan, kung anong investment, tuloy na
budol, kapaka na scam, na backstab. Kasi gusto na makapunta na ako ngayon sa England. Nag-download na doon sa Facebook, tanongin na, pupunta na po, kukunin siya, dadalhin doon. Papadala ka muna, kasi ito ko sa hotel, nawala yung kaya na ko. Sa naman, gusto makapunta ng England, nangunguta, nagpapunta nag-relate, pagkatapos, ulang relate, hindi na mapunta. Dahil, nalap, gusto niya, isecure. Sabi na, ang tunay na security, konti na yun. Hindi ka mabulong-bulong ang Lord. Pero pag nagpasyado ka makasarili, isip mo yung sarili mo, madaling maniniwala, hindi na naniniwala kay Lord, madaling mabulon-bulong. So, ang punto dito sa ating pagbasa, yung pagkahanda natin sa buhay na walang handa. Paano natin makantad? Sa pamamagitan ng panalangin, sa pagkakapwa, pagpapatawan, ang gamitin natin yung talent para kay Lord, yung lakas natin para kay Lord, at dapat loyal lang tayo only the Lord, only for the kingdom of God. Amen. Pansin tayo at ipangyan ng ating pananampalataya, sumahan sa palagay ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo, pinanganak sa Samaria Galilea, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay ibigay, nanawag sa kalooban ng mga tao, nang may katong araw ng buhay ng mabuti, umakyat sa langit, nagtutulong sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon ang una ang paliligo at bubuo sa nagbubuhay at pangalan ng tao. Sumasampalataya ng ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, at sa pagkabuhay ng muli ng mga patay na tao, at sa buhay ng walang hanggan. Ama namin mapagpala sa iyong pagiging tao kay Kristo. Binibigyan mo kami ng kakayahan, mapagtanggol, makatungkol sa aming pagkakakilanlan bilang iyong pinangkol, na sa pamamagitan ng pagpapadukha ng Kristo, yumaman kami at yumabong. Tulungan mo kami makatungkol sa kaloob na ito. Manalangin tayo, Ama, gawin mo kami kabahagi sa iyong pag-aaral. Ama, gawin mo kami kabahagi sa iyong pag-aaral. Panatagin mo, Ama, bilang daluyan ng iyong biyaya kami ng simbahan. Sa aming mga tungkulin at paglilingkod, manalangin tayo. Ama, gawin mo kami kabahagi sa iyong pag-aaral. Gabayan mo ang aming mga pulungalan upang maipakita nila ang kalimanan ng iyong kaharian sa mga patakarang kanilang nilikha. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kami kabahagi sa iyong pag-aaral. Pangunin mo kami lahat na nagsisikat na loob mula sa sari-saring pag-uusap na aming inaharap araw-araw. Pagaling mo kami sa pisikal, mental, emosyonal at spiritual na mga aspekto upang lalo kami makapag-isip sa iyo. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kami kabahagi sa iyong pag-aaral. Panitulutan kong makalulay sa iyong piling ang mga lumahong mahal namin sa buhay. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kami kabahagi sa iyong pag-aaral. Sa ilang sandali na matanggitan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling lakihan, gayon din ang mga pangangailangan ng ating pamilya. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kami kabahagi sa iyong pag-aaral. Mapagmahal na Ama, huwag mo kami tulutan mahulog sa tukso ng kasalanan. Gawin mo kami kabahagi ng iyong misyon, makipaligid at magligtas sa pamamagitan ni Kristo magpasawalang hanggan.
iyong paghahari sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karaman, at sa ating kapakinabangan, at sa buong sabayan ng iyong. Ama namin lumikha, mawain mo kalugdan ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang ipinahayag namin ng may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikihabang sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin, Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. inaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamat. Ama naming makapangyarihan, tunay na marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinataksila ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw lang nagpuno sa aming pagkukulang, ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubo sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging ginayba sa amin, pagkamat di niya tinularan ang aming pagkamasuwayin. Nilokoy ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang bini mong anak. At kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatani mo sa kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang haliw ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahan ng iyong pagtingin na aming iwinaksi nung ikaw ay aming suwayin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami naguguli sa iyong kadakilaan. Bago niya pinag-isang sa loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad, at sinabi, "Hanapin ninyong lahat ito, at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ngayon pinamalo matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad, at sinabi, "Hanapin ninyong lahat ito, at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng baguan, walang hanggang hipag, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan."
Ipabuti natin ang misteryo ng pananampalataya. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinisama namin kami magsasalo-salo sa katawan at tubo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ingapin mo yung simbahan na laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon aming Papa at ni Stephen aming Obispo at ng Tanang Kapatiran. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin nahimlay nang may pakasang sila muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagirapatin kami lahat ng mga kasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahalaga rin Maria na ina ng Diyos at ni San Jose ang kanyang kabiyak. Kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga kanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ipararamal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Make a commitment to Jesus. Nagamitin natin ang buhay para sa Kanya, na yung ating katapatan ay para sa Kanyang kaharian. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na paginatin ng Diyos, ipahayag natin ng lakas doon. Sampai
tagapagligtas namin sa Yesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayo. At sa kanilin, Magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Ikaw, Kordero ng Diyos, ikaw nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalat ang mga inaninahan sa kanyang banal na pagkain. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na mapatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita ko lamang ay gagawin mo ako. Ang una sa pagkinapan. Binigay mo ang mga utos para hindi ng malubog. Kaya iyong pagdulot, landas ng puso ko buo, ng utos mo ay matino.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay patuloy mong awaan at tulungan upang ang aming tinanggap ay siya nawang pumiral sa pamumuhay namin sa araw-araw. Bunga ng iyong pagtubos na aming ipinagdiriwang. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Father in heaven, we decree you have given us your Son, Jesus Christ, our brother, and the faith of charity instilled in our hearts by the Holy Spirit, graduating in us the vessel for the body of your kingdom. May your grace transform us into guardians of cultivators of the seeds of the gospel. May those seeds transform from me, both humanity and the whole cosmos, the forest of people in heaven and in earth, wherein the powers of evil and the glory of shine eternally. May the grace of the truth were awakening us to the grace of hope, by hearing the prayers of heaven. May the sage grace spread the joy and peace of our Redeemer throughout the earth. To you, our God, eternal bless, in glory and praise forever. Bago po ang pagbabagwas, ating pong pasalamatan ang ating naulan sa Diyos sa lahat ng mga grasya na ating tinanggap sa banal na misa. Tinatawagan po ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan o anibersaryo sa kanilang kasal na pumunta sa harapan upang ang sakin ang special panalangin. Birthday, September birthday, 19th anniversary. Yeah, we're same birthday, or same month. Panginoon, salamat sa buhay na pinagtutulong sa amin. Salamat sa banal na Eucharistia na nagbibigay sa amin ng buhay at lakas upang patuloy kami sa aming paglalakbay bilang simbahan tungo sa iyong kaharian. Panginoon, basbasan mo ang aming mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang kaarawan at nagdiriwang ng kanilang anibersaryo sa buwang ito. Naway bigyan sila ng mabuting kalusugan upang patuloy sila sa kanilang pagmimisyon para sa kanilang pamilya, para sa bayan at sa iyong simbahan. Gabayan at bigyan sila ng talino at lakas na tumilig sa iyong kaharian at sa katotohanan. Palakasin mo rin ang kanilang pananampalataya upang malampasan nila kanilang mga pagsubok at suliranin sa buhay. Pagpalain mo ang kanilang trabaho na may masaganang bunga ang kanilang paghihirap upang makatulong sa pag-ahon ng kanilang pamilya. Palakasin mo rin ang kanilang pananampalataya upang patuloy sila sa pagsunod sa iyong kalooban. Gabayan at gamitin mo sila, Panginoon, para sa iyong kaharian at gabayan mo sila sa kanilang pamumuhay upang tahakin nila ang nagkastuho sa iyong kagwalaunan. Ang pagpapala ng mga pamilya ng Diyos ay sumasayin sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Sumainyo ang Panginoon. Magsi kayo habang ilalawad ang pagbabasbas. Ama naming mapagpala, ipagtanggol mo lagi sa lahat ng masamang iyong sambayanan upang malayang makapaglingkod sa iyo at mamalagig na sa pagpupoko sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Tapos ang misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.